Professor Antonio. Medyo mahaba 'to, bibilisan lang natin. Kapapanood ko lang 'to kanina, 3 hours ago. Usapang pasabog ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O, pakinggan natin si Antonio Contreras. Walang sa atin lahat, araw ngayon ng Sabado, hindi po ng Biyernes. At andito po si Professor Tonton Contreras, kagigising pa lang, nakapantulog pa ako. Para sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live sa mga friends ko at sa mga followers ko at sa mga subscriber ko sa YouTube. mas maganda. Alam niya naman natin na ito ay team replay lang. Pasensya na po kahapon, hindi po tayo nakapag-usapang politika kasi ang dami ko pong ginawa. Pero ngayon, babawi ako sa inyo, pag-usapan natin itong mga pasabog ni Zaldico. Na di umano siya inutusan ni Pangulong Marcos na magsingit insertion ng 100 billion sa BICAM para sa 2025 budget at ginawa niya noong 2024. Alam mo, mamaya natin himayin yung aligasyon, pero para sa akin kasi parang not to defend the president or anyone, but you have to ask for the timing. Tama. Si Zaldico ay tumakas, umalis. Ngayon ay nagtatago, hindi natin alam kung nasaan. Hinahabol siya. So siya ay desperate. Alam naman natin gusto niya na iligtas. Desperado talaga, Professor. Ang sarili niya. And it took a long time for him to defend himself in this way. Ang pinapalabas niya, pinangakuan daw siya ni Pangulong Marcos at ni Martin Romualdez na tumahimik at silang magiging bahala kay Zaldico. And so right now the question is the credibility of the person. The person, Zaldico is a very rich man. Ang hindi ko narinig sa kanya yung paliwanag niya kung saan ang galing ang yaman niya, di ba? At sabihin niya, o kaya naman humingi siya ng paupanhin sa bayan sa mga ginawa niya. Pero lumalabas na parang pinapakita niya na siya ay biktima. Na siya ay gamit lang, na siya ay isang willing na accomplice lang. Na para bagang nung panahon na hindi pa presidente si Pangulong Marcos, parang ang bait-bait niya, di ba? Parang wala siyang ginagawang kasalanan. But which for me, when you're going to come up with damaging allegations like this, first of all, what you need is some kind of a remorse, some kind of an apology and admission that you committed a mistake. Para sa akin, ito ay isang desperate move. At ang isa pang halatang-halata naman, yung script. Kasi sa tingin ko, some people are now using Zaldico, and of course, you probably know who those people are, na gamitin para sa kanilang interest. Kasi wala nang mawawala kay Zaldico eh. Kailan niya sumugal. Definitely, hindi na siya pwedeng sumugal kay Pangulong Marcos. So, sa kanino siya ngayon susugal? Di syempre doon sa pwedeng mangako sa kanya na okay lang, gawin mo yan. At pag kami na ang nasa posisyon, okay ka na. Di ba? Absuelto ka na. So, those kinds of people you don't simply just trust. And when I say don't trust, people like Zaldico is going to do this thing because just to save himself. Mas paniniwalaan ko pa yung taong willing i-face ang consequences eh. Pero yung isang tao na desperate na magtututuro para lamang mailigtas ang mga sarili nila. Yun ang problema ko. At ang problema ko dito yung timing eh. Alalahanin natin may hearing si Senator Lacson. At ang unang plano sana, si Zaldico ay magsasalita doon via Zoom. Tingin ko eto, pantaha ko lang to Kung natuloy sana yon, doon niya ibubulgar kung itong mga gusto niyang sabihin. Kaya lang siguro natunugan siguro ni Senator Lacson, natunugan ng administrasyon. So, hindi nila tinuloy. And so, kailangan magkaroon ng plan B.
Ang plan B, kailangan siyang, salit na mag-Zoom, mag-video. At ipinalabas nga ito. And this is just days before the rally that is being organized by the Iglesia ni Cristo. So you have to understand that, this is part of a script. Gagamitin yung revelasyon ni Saldico para fuel o fodder para Agree. gamitin sa mga rally Tama. sa pagsasalita. So yun yung tingin kong simple lang dito. It's all too scripted. Kaya lang itong mga tao kasing ito, ang tingin nila lahat ng tao ay tanga. Yun lang. Lahat ng tao ay madaling mapaniwala. Okay? So himayin natin yung mga aligasyon ni Saldico na di umano siya ay biniktahan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng 100 billion, mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Ako may tatlo lang akong problema dito and I'm sure I'm not the only one. Ang dami na nagsalita dito. Ako gusto ko lang tanungin tatlong bagay. Number one, sa mga nakakaintindi sa budget process, alam naman natin ang budget ng gagaling sa presidente sa National Expenditure Plan na piniprepare yan Department of Budget and Management. In full control dyan ng Pangulo kasi alter ego niya si Amin na Pangandaman eh. So doon pa lang, kung may gusto na siyang ipasingit, pwede niya nang sabihin, ilagay mo yan dyan. Dyan ah. Ilagay mo. 100 billion yan. Di ba? Ilagay mo na yan dyan. Bakit pa kailangan niyang makiusap kay Saldico? Marami pang ma-imbuelto, mag-take pa ng risk na malalaman ng ibang congressman at senador para lamang maisingit for what? Aba, merong mga nagchat-chat GPT ngayon. Sabi nila, tinanong daw nila sa chat GPT yan. Sabi nila kasi daw ang BICAM daw tago. Samantalang ang NEP ay open. Parang sabi ko, ano kayang klase? Alam mo yung chat GPT, nag-hallucinate yan. Minsan na sumasagot yan, depende kung ano yung gusto mo marinig. Kasi di ba pag nag-chat GPT ka, galing yan sa laptop mo eh. So alam ng laptop mo, binabasa kung anong klaseng political orientation ka. Kaya kung ikaw ay medyo maka-DDS, nasisend siya sa algorithm, kaya isasagot niyan sa'yo yung pabor sa gusto mong marinig. Hindi nyo ba alam yon? Ang chat GPT, may machine learning yan eh. Nalalaman niyan kung ano yung mga pinapasok mong sa post sa social media, ganyan-ganyan. Subukan nyo, marunong yan eh. Nagle-learn niya inaaral niya ng diskurso mo. So therefore, ibabato niyan sa'yo kung ano yung sagot na gusto mong marinig. I'm sure kung ka Marcos ka, tapos tanungin mo yan, iba ang sasagot sa'yo. Hindi nyo ba alam yan? The chat GPT mimics you. But at the same time, the chat GPT could also hallucinate. Kaming mga scholar, alam namin yan. Ako, pag ako nag-research, talagang maingat akong gamitin niya mga kasi minsan ibabato sa'yo, reference hindi naman nag-exist. Di ba? Ang gulat ko nga, pati ako, sinasite yung aking work na hindi ko naman ginawa. Hindi ba? May mga ganyan. But anyway, that's beside the point. So, sinasabi na kasi daw itatago. Sabi ko mas tago daw ang BICAM. Na parang, teka muna, paano magiging tago ang BICAM? May ano yan eh. Yung meron din yung proseso. So anyway, yun yung inaano nila na iti-take ng Pangulong Marcos ang risk na mas maraming moving parts sa BICAM kaysa doon sa pwede niya lang yung diktahan sa amin na Pangandaman, pasukan mo yun ng 100 billion. Diba? parang sobra naman, diba? Sobrang katangahan naman yun, diba? Mismong si Cielo Mago na kritiko ng Pangulo ay nagsabi na ang bobo naman ng Pangulo pag ganun, eh, diba? Pwede niya isaksak na lang yan sa NEP, diba? At ang ano kasi dito, ang ugat dito ng lahat, yung kung paano natin minimum ang insertion. Na parang pag in-insert mo, criminal ka na. Di ba ipinaliwanag ko na yan sa inyo dito? Na ang insertion is a form of an amendment. Ang NEP, dyan pa lang may mga ini-insert na. Agree. Sa NEP, meron na diyang bulungan. Ibig sabihin, pag ginagawa ni Pangandaman yan, meron na mga lumalapit sa kanya, mga agency, mga congressman, senador, sinasabi, isingit mo ito. It's part of the budget process. At kapag yan ipinasan at ibinigay na sa Kongreso at naging General Appropriations Bill na, doon pa lang meron namang amendments. At diba sinabi ko ang amendment,
Anong nangyari? Congressman ako. Nakita ko yung distrito ko, walang budget para sa ganito. Hinalala ko ng mga tao para kinatawan. Eh di siyempre, ang gagawin ko, ipapasingit ko yung budget sa gusto kong project. Wala naman problema sa pagsisingit, parte ng budget process yan. Ang masama, pinasingit mo dahil gusto mong pagkakitaan. Yun ang dapat nating himayin. Kaya kayong media, yung mga media, i-educate nyo ang bayan. Nakakapagod na kasi na yung word na insertion, dinidemonize at wala. At maging ang mga tao sa media, sabi ni Maricel Halili kahapon, hindi daw siya ganun. Of course, si Maricel, kilala ko, matinong journalist yan. Pero maraming mga journalist ako nakakita, mga anchor, at maging sa mga private post nila sa social media nila, kasi may mga private post nila, mga public post nila as persons, not just as journalists. They're propagating that myth that every insertion is wrong. No. Kaya ang isang angulo dito, di syempre kung ipapasingit mo yan, ang masama kapag pinasingit mo dahil may ulterior motive kang pagkakitaan, yun ang hanapin natin. Now, pagpalagay na nagpasingit si Pangulong Marcos ng Baykos sa 100 billion kasi may nakalimutan sa NEP. Ang tanong, nag-present si Saldico ng listahan ng mga projects. Tingnan natin, isa-isahin natin yan, nag-exist ba yan? Kasi baka naman ang nangyari may nalimutan, may isingit sa NEP, di ilagay nyo dyan. Pero ang tanong, kinurakot ba yun? Nagkaroon ba ng ano doon, ng quid pro quo? Di ba? So yun ang dapat yung sinasabi, hindi yung porket may insertion ay evil na. Hindi ba? Trabaho ng mga congressman at senador yan, mag-amend ng budget. Right? Tapos etong si Renato Reyes, natatawa ako kasi nakabasa ko ng post niya. Nagsasabi na, meron siyang item na sinabi nakatulad yan, kung hindi ba daw yan ay malinaw na irregularidad sapagkat nung 2024 budget para sa 2025, meron ng item para sa 2026 hosting natin ng ASEAN. Na parang madodoble daw. Pero sabi ko, teka muna, NATO naman. Hindi ba meron tinatawag na advanced planning? 2026 magiging host tayo ng ASEAN. Alang ang hihintayin mo pa ng January 2026 para gumastos ka ng pera. Marami kang aasikusuhin doon. Ihanda mo tayo, ang infra, whatever. Di ba? So, hindi ba pag anticipated mo na malaking kang gagawin, isusponsoran sa 2026? Sa 2024 pa lang, mag-allocate ka na ng pera para sa 2025 para maghanda for 1 year? Ano bang gustong gawin ni NATO? Ngayon lang, ilalagay sa budget ang pag-host natin ang ASEAN sa 2026? NATO naman, sanay ka mag-organize ng rally. Kaya siguro ganyan dahil hindi ka nag-advance planning, di ba? Ang tawag dyan advance planning. And there's nothing wrong with that if it is transparent. Now, to simply say that just because a budget for 2026 for an anticipated activity is now included in the 2025 budget that was approved in 2024, this is already a sign of irregularity, is naman, huwag naman ganun. I'm sure maraming flaw ang administrasyon na to. Ganun Pwedeng ba, Tony? i-criticize ang kaliwa. Pero gamitin naman sana natin ang ating logic. Di ba? So yun, ang una kong tanong. Bakit pa kailangan ng Pangulo ay magpasingit sa BICAM? Di ba? Yung mga sagot dyan ay parbagang sala Ang ikalawa, na mas importante para sa akin, yung punto na okay, ang Pangulo ay parang nasa in control na siya, di ba? In control na siya do sa budget. Makikipagsapakatan pa siya ngayon kay Saldico, di ba? Di ba? O, yun. Teka, may tinitingnan ako dito sa mga sa mga kuwan ko. Parang sabi ko nga, ano ba to na hindi ba naman ginagamit ng utak ng mga tao na nag-iisip tayo ng mga ganito, 'di ba? Na parang okay, titingnan natin to si Saldico, bigla na lang sasabihin natin parang yun ang unang tanong na parang maniniwala ka kagad. Okay, ang ikalawang tanong, bakit si Presidente, kung pala siya, pagpalagay na tama ang aligasyon ni
Ang sinasabi ni Saldico na ang presidente ay sa likod nito 100 billion. Ang ikalawang tanong, kung siya pala ay kasama sa mga may involved, bakit siya nagsimula nitong ginawa niyang issue sa SONA? Hindi ba? Bakit sa SONA pa niya sinabi? At bakit nag-create pa siya ng ISI? Meron pa siyang isumbong sa Pangulo. Hindi ba iiwasan niya yan? Tama. Logic lang yun. Logic lang yun, Professor. Na meron ka rin palang kasalanan. At bakit mo i-chapuera si Saldico na tinanggal sa pag-budget chair, Committee on Appropriations? Diba? Of course, ang lusot na naman yan ngayon ng mga DDS, lalong-lalo ng mga kaibigan ko, kasi gusto daw kontrolin ni Pangulong Marcos ang narrative. Diba? Yung parang uunahan niya na baka siya ay ma-pinpoint. May unahan niya na para sabihin niya na siya ay hero. Pwede, posible. Pero ang tanong ko ganito if that is the case, then why is it that totoo ba yan? Pinatanggal or whatever, nawala si Saldico, hindi ba panghahawakan mo yun? Hindi mo dapat tanggalin. Maaring, sabi naman iba parte ng drama yan. O sige, fine. But you don't do that in a landscape that is so volatile and divided. Meron kang Sara Duterte na nag-aabang sa'yo. Nalaka at tanghod na baka napabagsakin ka. Meron siyang entire social media infrastructure called the diehard Duterte supporter and the DDS vloggers are up there ready and just watching for you to commit a mistake. That is not the best way to control the narrative. Di ba? Ang laking namang tanga mo na alam mo naman na ikaw pala ay may ginawang kabalbalan at ang kasapakat mo pa ay si Saldico na tinanggal mo sa pagka-budget pagka-appropriations chair. Tapos andyan ka ang iingay ng mga kalaban mo. Ano yun? Strategic ba na thinking yun? Parang hindi naman yata tama. Walang video, Sir Tony. May old video, kahapon na in-interview. Walang bago. Tapos sabi ng isang lady journalist, si Chiki, yun nga daw, to play devil's advocate. Sabi ko, yung sagot ko, that is a very stupid move. Okay? Kasi, lalo mo lang, pwede mong gawin yan pag kaya mo din kontrolin yung mga kalaban mo. You could not control, in order for you to control the narrative, you have to be in control of everyone. Parang i-preempt daw. Paano mo ma-preempt? Di ba? Hindi ba naisip na pwede rin isipin ngayon ang kalaban mo na i-preempt mo lang sila? Di ba? Parang kasama na doon sa pag ginawa ko to, baka isipin nila, ginawa ko lang to para ma-preempt lang sila. Di ba, right? Kasama yung sa iisipin mo. So the best way is not to talk about it, just keep quiet. Don't use it as part of the linchpin. Hindi lamang binanggit sa SONA ni Pangulong Marcos, nag-create pa siya ng isumbong mo sa Pangulo website, nag-create pa siya ng ICI. Na parang ano ba naman yan? Ang gagawin mo, pwede mong banggitin, pero at the right there and then, it's going to be just a symbolic move. Isn't that the rational thing to do? Para namang hinukay ni Pangulong Marcos sa sarili niyang libingan Kasi parte ng calculations yun Okay, pag ginawa ko to, pwede ko silang ma-preempt. Pero iisipin nilang, pinipreempt ko lang sila. Right? Tama. At kung ganun pala, di sana inalagaan na nila si Saldico. Bakit para bagang pinabayaan pa nilang ganyan? Right? Di ba? So how can you even control the narrative and preempt when you have a sister who is not on your side, si Senator Amy? So it is simply, for the lack of a better word, out of this world. Okay. Ang ikatlo na problema ko doon sa naratibong yun ay ito. Okay, pumasok siya ng 100 billion. Dinagdagan niya yung pinasingit niya sa BICAM. Okay. Tapos ngayon, bigla lang niyang ibibito yung 194 billion. Yun. Yung budget, nung na-approve na. Ano yun? Naman tanga doon. Napalagang singitan mo yan ng ganitong amount. Tapos nung marating na sa'yo, binawasan mo ng mas malaki pang amount. Hindi ba? Parang, okay, yung pinasingit. Di ba? Real talk din yun. Di ba, Mamsat? Nagpa-insert ka ng 100 billion sa Kongreso. Tapos, pagdating ka, i-veto ni Pangulo yung 194. Ano yun? Kalokohan? Mas malaki pa yung na-veto? Kamote din, no? Kamote talaga tang si Zaldi.
kumupa man din sa infra, di ba? Parang, tapos ngayon, tinanggalan mo rin sa infra. Ano yung nagawa ka lang ng sakit ng ulo? Di ba? Right? Tama. Kung gusto pala ni Pangulong Marcos magnakaw, bakit pa kailangan niya mag-go through this process? Direct na Right? kagad. Ba't gagamit pa siya ng proseso ng budget? Di ba? Meron naman siyang pondo na para sa pwede siyang yung kanyang funds, right? Ba't kailangan niya pang padaanin sa infrastructure projects? Di ba? Tapos nga may lumalabas sa kwento si Toby Chanko. Kasi alam ko to, somebody told me this, that there was a time, there's an episode na President Marcos really erupted at Martin Romualdez for doing all these things. Na sila dalawa ni Saldico ay may ginagawa sa budget na hindi gusto ng Pangulo. That was something that I already heard before pero hindi ko sinasabi dahil wala nga naman akong ebidensya. Pero ngayon nagsalita na si Toby Chanko, nilabas niya. Yan, pwede ko masabi, narinig ko yan noon. Na talaga nagalit daw, sinigawan daw talaga ni Pangulong Marcos si Martin Romualdez. Na wala kayong ginagawa ni Saldico, sinisira niyo yung kuha ng pera, tuloy wala na akong magastos. Narinig ko yan noon. So, ganyan ba ang pinasingitan mo? Para, parang it's like he condemned the act and now parang it's something na kung gusto niyang itago, di sana hindi niya na pinapunta doon sa meeting si Toby Chanco dahil sila na lang nag-usap-usap. At naandun si Toby, alam na naman si Toby kagalit ni Martin, di ba? Kagalit ni Saldi, hindi ba? Hindi ba? Ba't kailangan niya magkaroon ng witness doon? Nung pinagalitan si Martin Romualdez. So, it just simply doesn't add up. Kasi gustong kumupit ni Pangulong Marcos, sa NEP pa lang kukupit na siya. Pangalawa, hindi niya na kailangan ng insertion sa budget. Kasi meron naman siyang sariling funds. At hindi ba ang illogical dito yung kailangan mo pang mag-go to the rituals of it and risk the exposure in the face of an opposition, a vice president is just waiting for you to fall? Ano yun? Sobrang katangahan naman yun ni Pangulong Marcos. Di ba? Parang, that's not even brilliance. Di ba? At kung talagang ginawa niya to, he's so devious. But ano ba sinasabi ng mga DDS sa kanya? Ang bobo naman yan, ang tanga naman yan. Therefore, on one side, sinasabi niyo, napakatanga niya. Pero on the other side, para bagang pinapakita niyo, he's so devious and so cunning. Diba? Hindi perpekto ang presidenteng ito. Hindi perpekto ang gobyerno niya. Pero sana naman, mag-isip-isip naman tayo whenever may binabato tayo sa kanya. Right? It's simply amazing how people can conclude. Inuulit ko. Okay? Hindi niya na kailangan pang magpa-insert kasi may NEP naman siya. At yung mga sinasabi ng iba na kasi daw ang NEP daw tago. Diyos ko, marami pa nga ma-involved dun. Maraming moving parts. Kakausapin mo pa dun si Saldico, si Grace po, si Martin Romualdez, si Chis Escudero. Di ba? Ang BICAM, composed yan ng mga congressman at senador. Di ba? Mas marami kang, at represented yan ng oposisyon. Di ba? A minority. So, ba't ka magpapasingit doon? Samantalang pwede mo naman sa NEP ipasok na. At meron ka pang unprogrammed funds. Di ba? These unprogrammed funds are at the disposal of the president. To the budget secretary. Pangalawa, yung nga yung point na itong mga sinasabi natin na yung mga hindi just it simply boggles the mind na kung pala siya ay kasama sa korupsyon, bakit ginawa niya pang centerpiece siya na kanyang zona? Na parang ano yun? Lalaruin mo yung landscape na delikado para sa iyo at alam mong maraming gustong makita kang mag-fail. Hindi lamang yung opposition
Sara Duterte, yung oposisyon ng kaliwa, oposisyon ng pulahan, nila Nato Reyes, di ba? Malapit na Oh. matapos, guys. May At yung breaking ngayon news, may kwenta, breaking news. ano ba naman yan? Magpapadagdag na ng 100 billion tapos babawasan mo ng halos 200 billion. Saan logic yan? Parang pinasingitan mo sa iyong staff. Singitan mo nga ng 100 pesos yung budget na yan. Nung sinabit na sa'yo, ay bawasan natin ng 200. Parang nagneto, nag-lose ka pa. Hindi ba? Parang, kamo naman. Ang aking namang mga kaibigan, may mga tinapos naman kayo, di ba? Lalo na yung mga kaibigan kong DDS, na love ko pa rin naman. May tinapos naman kayo, nag-aaral naman tayo, di ba? Gamitin naman natin ang utak natin, libre yan eh. Professor, pati yung mga doktor ng mga DDS, attorney, baligtad talaga utak nila. Panatiko, tama o mali. Tama pa din sila para kay Duterte. May tama talaga utak nila. Yun ang problema. Naku mga absat, may nag-message sa akin. May nag-message, may part 2 na daw. Katasabi ko lang kanina. Putragis, may part 2 na, Sir Tony. Ngayon lang daw. Putragis. Okay. Salamat. Okay na tayo dito kay Sir, kay Professor Contreras. Okay na tayo dito. Tako po. Check na natin. Check lang muna natin. Saka natin resbakan. Hindi muna natin pero wait lang. Shucks, isa lang ang script ni Gutesa at ko. Alam na kung sino ang nanggagaling ng script. So, umuwi ka na, Zaldico. Manumpa ka, wag mong idaan sa social media. Teka lang, Zaldico. Putragis. Zaldico. May part 2 na daw eh. May message sa akin, no? May nag-message sa akin. Just now. Kaya may tumatawag. Sabi, may tumatawag. May part 2 na nga. 36 ago. Lako po. Mga kababayan, narito na ikalawang pahagi. Part 2, ilang minutes to? 4 minutes lang. O sige, pakinggan natin. Pakinggan lang pero wala mo na tayo i-comment. Mamaya na lang. Hihintayin pa natin ang resback ng Malacanang. Pero first time natin mapapakinggan to. Lahat tayo. Okay, here we go. May sound effects ulit. Ginawa ko lang ang utos. Part 2, part 2. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Muna natin, check muna. Mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sec. Mina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sec. Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ngayon walang sabi ko sa inyo, ayaw ko mag-comment eh. Ayaw ko mag-comment. Wala daw pumunta kay Zaldico, napunta lang daw kay Martin tsaka kay President Bongbong Marcos. Alak na kamote. Sabi ko, makikinig lang tayo. Pero sasabihin mo, wala kang natanggap. Ay, malinis ka talaga, Zaldico. Malinis ka pala. Isa pa. Ang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay. May mga bagong pangalan. Paul Estrada, sino yun?
Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. May ebidensya ka na diniliver mo. May picture, may CCTV, may video. Patunayan mo, wag puro dakdak sa social media. Sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record. May record daw siya. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa totoo daw yung nasabi ni Orly Gutesa. Ay, talaga magkakasagwat na talaga sila. Tapos? Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. 28 luggages. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Asan yung pera? May pera ba? Asan yung lugar? Bakit puro baleta? Asan yung pera? Nasa loob. Ipakita nyo yung pera. Baka karton ang laman niya. Tragis. Yan ang ebidensya. Pwedeng mag-download ng ganyan. Mga stock, mga binebentang maleta. Tragis. Daldi ko naman, galingan nyo naman. Anak naman ng kamote, oo. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ayaw ko After po ng approval ng budget, ayaw ko mag-comment, pero po tragis. Yun ang ebidensya mo. Pag ganun-ganun na picture ng mga maleta, ang tanong, nasaan yung pera? Asang lugar? Asan yung totoong video? Nasaan yung tumanggap? Andun ba si Pangulong Bongbong Marcos? Andun ba si Martin Romualdez? May ebidensya ka? Kaninong bahay yan o kaninong lugar yan? Tragis, kulang-kulang na. Saan mo din-download yung picture mo? Anak ng kamote, oo. Budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang 25 billion ang kickback ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan yung 25 billion na pera? Tinanggap ba talaga ni Pangulong Bongbong Marcos yan? May ebidensya ka? Yung picture mo nga, wala nga, pati nga picture ng pera, wala. Buti kasi, sila Bryce, may pinakikitang tambak ng pera sa table. Kasama doon si kasama doon si Alcantara, nasa picture. Yun, totoo talaga, hindi may kakaila kasi katawan ni Alcantara yung kitang-kita doon. Kahit wala mukha, alam natin na katawan ni Alcantara yun. Yun, may picture talaga at inamin mismo ni Alcantara. Pero ikaw, nagpakita lang ng picture ng maleta. Anong laman yan? Karton? Tubig? Tragis ka naman. Ang bobobo ng mga scriptwriter nyo hanggang ngayon. Putragis guys, ayaw ko mag-comment pero sabi ko nga, hanggat hindi pa nagko-comment ay ang Malacanang. Sige. Pero ngayon pa lang, butas na, putragis, anak ng kamote, oo. Napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yun na yan? Yun na yan? Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng kwenta, walang kakwenta-kwenta. Sa akin. Pero ngayon, unang harapin ang lahat. Wait lang. Mamaya na yan, tanggal na nga natin. Tanggalin na natin yung listahan. Oray, mabsat na ko po. Ay, listahan yung... Tanggalin na natin si Saldi ko. Putragis, may part to si Saldi ko, mabsat. Palpak na naman. Yung nagpakita siyang ebidensya, mga mali-maleta, putragis, wala man lang. Ginalingan nyo naman sana. Anak kayo ng kamot. Ang bobobo nyo talaga.
Ngayon, mga scriptwriter nyo, galingan nyo naman. Putragis. Magpapakita ka ng ebidensya sa nyo, dinownload yon. Mga kaninong bahay yon? Nakita ba si Romualdez? Nakita ba kung sino mga tauhan ni Romualdez o kaya ni Pangulong Bongbong Marcos? Tinanggap yang magkano? 25 billion? Ang nakita ko lang maleta, walang pera. Hindi tulad ni Bryce, pinakita yung picture ng tambak, bundok ng mga pera. At in-explain nila para saan yung pera ngayon yung nasa table. Yun ang ebidensya. Pero ikaw, Zaldico, putragis, wala pang resback ang Pangulo dito at saka ang Malacanang, ha? Naku po, si Maestro pa lang resback sa'yo, lusaw ka na. Putragis, mga kamsat. Alak-lag kamote. Ay, grabe. Ewan ko na lang talaga. Oy, yung mga scriptwriter nyo, galingan nyo naman, mga kamote kayo. Wala kayong kwenta. Putragis. Diba, ebidensya tango yun. Asa ebidensya dun? Ha? Ano kayo? Nagbebenta kayo ng maleta? Magkano ang isang maleta? Putragis. Dapat na video o kaya video or talagang picture na nandun yung pera, kita yung mga mukha no Martin Romualdez, kita yung mukha ni Pangulo. Ganun, ang ebidensya. Anak ng kamote. Ano na? Galingan-galingan nyo, ha? Galingan-galingan nyo. Ha? Tandaan nyo, Pangulo pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Galingan nyo naman sa script nyo, mga kamote kayo. Bigir nyo, umabot tayo ng 1 hour, 22 minutes. Putragis, umabot pa tayo sa second part. Gagawa tayo ng separate dito. Gagawa tayo ng separate. Total, hinihintay lang natin yung resback ng Malacanang. Alright? So hanggang sa muli, Mamsat, prepare lang muna tayo ng lunch natin kasi magluluto tayo ng lunch natin. Alright? Maraming salamat, Mamsat. Shoutout sa mga kasama natin. Carl Aleo, Silvia Latorre, Tony, Betty Bush. Sino pa ba na nandyan? Yung mga garapatang nag-iiyakan, shoutout sa inyo. Magsisubscribe kayo ng mga may silbi kayo, kamote kayo. Sino pa mga nandyan? Si Aurelia, si Sir Leonardo Ansag. Sino pa ba? Si Winnie Artos. O, sino pa? Hindi ko nabanggit dyan. Si Tokis, kanina nandyan. Si Miyu, andyan din si Silvia Latorre. Yan. Si Vinnie Rod. Si Mintik, nandyan din. Sino pa? Sa lahat po naman nandito. Again, maraming salamat. Kita-kits tayo. Lalo na, tingnan natin. Kasi habang naka-live tayo, sinabi may part 2 na daw eh. So, ini-scan lang natin. Pero ang problema, sablay kagad. Unang scan pa lang, sablay na. Bistado. Gutesa 2.0. Tama ka dyan, Carl Leo. Tama. Alright. Maraming salamat, Absat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, Absat. Kalma na tayo. Prepare tayo ng lunch natin. Paalam.